Yeah. So we're gonna talk about the function of the fivefold. Sige, so karon atong isgutan unsa ang mga papel sa lima ka pilog. I'm not going to go into detail, but some basic understanding, I hope. So dili man nato sa i-detalye gyud nga lalong kaayo apan gusto lang namo maghatag og kanang unang ang pagpanabot. To help us understand how important the different functions are. So para lang masabtan nato unsa ang nagkalain-lain, unsa ka importante ang nagkalain-lain nga papel. So I think one of the easiest ways that most of us understand is the difference between an evangelist and a pastor. So usa sa pinakasayon nga pagpanabot no, mas masayon nato masabtan di ba? Nga lahi ang tawag sa ebanghelista kaysa sa gitawag nga Keep it pastor. moving, boy. Keep it moving. Okay, more. I have to. Huy. Pas kayo, let's go. Hey, we've been moving a lot, oh. There's, Well, it's her fault. She's making me stay in this line. Okay. we're occupying a lot of tiles. 5 tiles lang na. So I think we all understand there's a different kasing-kasing of evangelist versus a pastor, di ba? Di ba? So, ang kasing-kasing sa usa ka gitawag sa Ginoo nga ebanghelista, lahi sa kasing-kasing sa usa ka gitawag sa Ginoo nga pastor. And there's purpose for that. Unya naay tumo nganong ingana. So the heart of an evangelist should not understand why don't you care about souls, pastor? No? So, ang usa ka gitawag sa Ginoo nga ebanghelista ingani. Mo ni ang ilang panglantaw, pastor, nganong wala man mo'y pagtagad sa mga kalag, nganong dili man mo mga abig ug kalag. Mo ni ilang kanunay nga unang-una sa mga ebanghelista, kalag, Diba? kalag. So the evangelist is wired by God that all he does is think about souls constantly. So, ang usa ka gitawag sa Ginoo sa gasa sa pagkaebanghelista, ang kanunay niya maunang-unaan pagmata hangtod sa pagkatulog, kalag, magkapig og kalag, magkapig og kalag. Kanunay gid na. And he can't understand why aren't souls as important to you as they are to me. Tapos ang kasing-kasing sa usa ka ebanghelista kay ani. Nganong dili man nila masabtan nga importante ang magkabig og kalag sa samang pamaagi nga gilantaw nako nga importante mangabig og kalag. Does this make sense to you? No nasabtan nato? Okay, but do we think the evangelist is buang? No pero naguna-una pa ta ang ebanghelista buwang. Makaingon ba ito buwang ang guro ni siya pag mata kalag. Do we accept the kasing of the evangelist? Pero ginadawat ba nato ang kasing-kasing ang gibukaton sa usa ka ebanghelista? Amen. So typically, because of God's wiring in an evangelist, they're great at winning souls. No, so kasagaran igsoon tungod sa kung giunsa sila pagbuhat sa Ginoo sa mga ebanghelista, maayo gyud sila gibuhat sila sa Ginoo nga dinihugan nga mukabig og kalag. They're anointed by God. There's an anointing No, naa gyud ang dihog sa that Ginoo. brings conviction when they preach. No, so ang mga ebanghelista igsoon ining pagwalay na gani na sila sa kaluwasan, naa gyud ang conviction, no naa gyud pagdugsak sa kasing-kasing sa tawo nga nga makaingon gyud ang tawo nga kinahanglan ako si Jesus. See, every fivefold has a different anointing. Some of it can be the same, but some of it they have the other gift does not have. Subot pa sabot igsoon, matag usa sa lima ka gasa igsoon naa sila lain-lain nga dihog ug pwede man tingali nga adunay mga dihog nga magkapareha no sa matag tawag pero naa gyud specific nga lahi sa usa ka gasa nga dili madawa o dili makuha sa usa ka gasa. And by the way, it's on the evangelist was never meant to be the only one winning souls. The proper function of an evangelist is to come into the church and set the church hearts on fire to also win souls. Amen. No so ang primera no dili dapat igsoon di ay nga ang evangelist bitaw na sa evangelist lang magkabig og kalag dili di ay nga na. Ang primera nga tawag sa ebanghelista igsoon mao ang muani sila sa tumang kasimbahanan, dagkutan kanila, tagaan kanila pananawon dayon, dasigon kanila tungod sa ilang dihog, tagaan kanila kalayo nga ganahan punta nga mga big kalag. Or the evangelists will come into the church and challenge the church
to win souls and then teach and equip them how to win souls. So ang ebanghelista, ang gitawag sa Ginoo nga ebanghelista igsoon kay moana siya sa usa ka simbahan, then hagiton ta niya nga mga bigtag kalag kay importante ni para sa Ginoo. Then dili lang na siya maingon nga mga bigtag kalag, tudluan pud ta niya, sangkapan ta niya dayon, bansayon ta niya unsaon pagkabig og kalag. But typically, the hard wiring by God of an evangelist is they make very poor pastors. No? Kasagaran igsoon mo lang ni siya ang drawback. Or kana bang makaingon ta nga apan, no? Sa usa ka gitawag nga ebanghelista, dili gyud na sila maayo nga mahimong pastor. No, man. Kay ngano? Because they're focused on one thing, one primary thing. Kay ngano? Ang panglantaw ra gyud sa usa ka ebanghelista usa ra gyud kabutang. And that's the way God made them, and that's a good thing. O giingana gyud sila pagbuhat sa Ginoo, ug maayo na siya nga butang. Nga ang iyang tutok kalag gyud pagkabig og kalag. They're not supposed to be like a pastor. A pastor's not supposed to be like an Yung evangelist. kaya ebanghelista, dili man siya dapat nga mahimong pastor, dili siya dapat mahimong sama sa tinawag sa Ginoo nga mahimong pastor. Ug ang tinawag sa Ginoo nga mahimong pastor, dili siya dapat nga mahimong sama sa gasa sa ebanghelista. That would be like the math teacher trying to be a PE teacher. Mura ba, for example, math teacher ka, unya kay wala man ang PE teacher, ikaw may substitute. Understand? Nasabta na to? No? All right. Sasundulo. How much is 4 times 17? Give me push-ups now. Imagine na. Di ba? Imagine na ragod kung math teacher mag-PE siya. No? Mangutana nimo, Mr. Kuan, 4 times 17, mo answer 68. 68 push-up. Di ba? Yan ang itsura. So kung every- mo PE teacher. I think we can all identify with the differences, di ba? So karon tingali, maila nato, di ba? Makita nato, di ba? Ay, nagyud ay kalainan, no? It's Nagyud ay nalahi-lahi. It's like the difference between the plumber and the electrician. One's not better or more important. We need them both, di ba? No, so nakita nato ba nga sama sa tong example ganiha nga naatay tubero na ay maggama sa plumbing, naapoy mag-electrician, no? Dili ta kaingon nga ang tubero mas importante kaysa sa electrician. Okay, so that's a little bit about the wiring by God of an evangelist. No, so, They're bonus wired for souls, man. No, so gamay lang na siya ha kanabang unang ang lang nga pagpanabon sa unsa ang wiring, no, sa usa ka unsay kasing-kasing sa usa ka evangelista. Ang iya yung kasing-kasing, ang iyang gininhawaan, ang iya ang tanan kalag yun. So if evangelists tried to be a pastor, they would be out of order, they would be out of character. They would not be able to handle it. Number one, they're like me, they can't stand still in one place. No, so kung ang evangelista mo atong ibutang sa pagpamastor, mo atong imong pastor, mura gyud na siya simang ba. Mura bitaw puzzle nga dili insakto nga haom, pero imo gyud ipugos kay wala nila kini na gyud. Pugos gyud nako, di ba? Kung pareha pud niya, sawa niya daw kaniyo siya nga. Mura pud ingati ba nga dili niya mapuga niya kagalingon, dili gyud sa I like to travel. no? Kaya ganahan din siya magsigig lakaw-lakaw. Pastors from Valencia don't even like to travel to Quezon. It's too far. So I have this on good authority. Hallelujah. Are you going to say it? Ay, abi na ko kuan na. That was just a side comment. It's okay if you offend that pastor from Valencia. Ow. I should give you a heart, Korean heart. Okay. All right. Hallelujah. So this is the way God made us, so that we're focused on one certain thing. No, so, ingana gibuhat sa Ginoo ang mga ebanghelista aron nga mututok lang yun na sila sa usa ka butang. Okay, so let's talk about an apostle. So atong isgutan ang mga gitawag sa Ginoo nga mahimong apostol. So a great example of a biblical apostle is the Apostle Paul. No, usa ka maayo nga pananglitan igsoon nga makita nato sa Biblia kay ang si Apostol Pablo. So when we read the epistles that Paul wrote, So kung atong basahon ang mga sulat nga gisulat ni Pablo, if you read carefully,
you begin to see how his kasing-kasing unfolds for the church. Kung mahinampingon ta mobasa sa mga sulat ni Pablo igsoon, kay makita gyud nato unsa ang kasing-kasing ni Pablo isip nga apostol para sa kinatibukang simbahan. And more than any other gift, the apostle cares about correct doctrine. Labaw pa kaysa sa ubang mga gasa igsoon, ang gitawag sa Ginoo diha sa gasa sa pagka-apostol, ang ilang kasing-kasing kay insakto nga doktrina. Ang gusto gyud nila kay magpahimutang og insaktong doktrina sa lawas ni Kristo. Apostle demands correct doctrine because they know if we get incorrect doctrine, it will corrupt the whole church. So ang mga gitawag sa Ginoo nga mahimong apostol, kag ila yung kasing-kasing, moingon gyud na sila nga dili dapat insakto gyud ang atong doktrina. Kay nasabtan nato nga kung sayop ang atong doktrina nga gituuhan, masayop gyud na tanan. And Paul said in the book of Galatians, if anybody preaches anything other than what I preach, I don't care if it's an angel of light, comes down to you, let them be accursed. Di ba sa Galacia, mabasa nato diha, di ba? Nga si Pablo, Apostol Pablo, nag-ingon siya, grabe gahi nga pulong ingon siya. Kung anang gani magwali ninyo og lahi nga mensahe, lahi nga ebanghelyo, gawas sa kung unsa ang akong giwali, maanghel man na siya o misyonero gikan sa bisan asa, mahimong siyang tinunglo. That's a pretty bold statement Di ba? to say about yourself. Makaingon ka ba nga, wow, grabe ka isom. You preach anything other than what I taught you, I let you be accursed. No? But that's what Paul said. No, imagine na ragod kung imo siyang basahon og tarong ba nga, ha? Ningon si Pablo ana nga kung adunay lahi nga mensahe gawas sa kung unsa giwali ni Pablo, matinuglo katong tawhana. So the apostle is wired by God to equip the saints, to help discover the saints' gifts, help that person to develop that gift, and then set them free to operate in that gift. Amen. That's So- one of the things that they love to do. It's part of the equipping anointing. No, sa usapod sa gasa o adihog sa usa ka apostolik soon kay ganahan sila nga sangkapon ug bansayon ang usa ka tawo ang katawhan sa Dios sa iyang tawag sa usa ka tawo ug buhian kanang tawhana nga gamiton ang gasa nga naa sa iyaha. So naay dihog ang usa ka apostol nga mosangkap ug mobansay. Tagaan kaniya og oportunidad nga o sige buhatan ni. And Ixon, if you read the writings of Paul, it's easy to see his care is for the body of Christ. His care is not for one local church. His care is for the body of Christ. Di ba? No, so kung basahon nato ang libro, ang Biblia igsoon, ang mga sulat ni Apostol Pablo, sayon nimo makita nga ang kasing-kasing di ay sa usa ka apostol kay wala lang sila naglantaw sa usa ka lokal nga kongregasyon or lokal nga pundok apan ang ilang kasing-kasing alang sa kinatibuk ang lawas ni Kristo. Di ba? Kay daghang mga kasimbahanan ang iyang gisulatan. See, Paul would be part of establishing churches and then move on. And then he would go back to visiting his church that established in the hopes that he would help mature them. No, kung mabasa nato ang gikan sa buhat igsoon, Roma pa gani, mabuhat gyud. No, nga padulong sa katapusan nga sulat ni Pablo igsoon kay makita nato ba ang pattern niya si Pablo mahimo siyang kabahin sa pag-establisar o pagpahimutang o pagtukod og usa ka iglesia, usa ka simbahan, dayon mobali na pud siya sa lahi nga lugar sa pagtukod og bago na pud nga simbahan, dayon balikan na pud niya tong iyang nauna nga simbahan nga iyang gitukod nga nahimo siyang kabahin nga nagtukod para ang iyang kasing-kasing nga hamtungon niya tong iyang gitukod. So he would go into a city and help establish churches. So moadto siya sa usa ka iglesia, sa usa ka syudad para sa pagtukod og mga kasimbahanan. And he may stay there for a period of time. Noon niya tingali kanang nagpuyo or kanang bitaw nagpabilin si Pablo dito pipila ka bulan baga o tingali. And what he would do when he was there was establish leadership. He would establish the elders. No, so niya samtang naa si Pablo anang usa ka syudad kung asa siya moadto diin nga magpatubo siya sa simbahan dito kay ang iyang buhaton usa sa iyang gibuhaton kay mao ang pagpatubo og mga leader. So he'd raise up elders and leaders for that church, and then he would say, "Bye-bye." So iyang Nakita tapuhon. Iyang patubuon ang mga leader ug ang mga ansano sa simbahan kung asa siya niadto butang ta lang sa Galacia.
iyang patubuon ang mga leader dito, magpatubo sa magpadako sa dito mga ansano ug mga leader. Unya sa diha nga motubo na ni nga mga leader, iyan ang ingon, babay adto na ko dito sa Corinto. Kay ready na mo. Oh, so you see, he wrote the letter to Ephesians, right? Di ba? Nagsulat siya og sulat ngadto sa mga taga-Efeso, sa simbahan sa taga-Efeso. Colossians, Dayon nagsulat po siya Ephesus, Ephesians, sa simbahan ngadto sa mga taga-Colosas, right? Galatia, ngadto sa mga taga-Galacia. diba? Makita Those nato are na. all places he established churches and raised up elders and then moved on. So kana nga mga syudad kay diha nagtukod siya og mga simbahan diha, dayon nagpatubo sa og mga leader, dayon nagpadayon siya sa lahi na pud nga syudad. Can you see that, Exxon? Na makita ba na nato igsoon? Okay, that's scriptural. No, so nga kanang makita nato na sa kasulatan. So the apostle is hardwired to help people discover their gifts, develop them, and use them to help build the body of Christ. No, so ang usa ka apostol di ay kay gitawag siya sa Ginoo nga tabangan ang tawo, tabangan ang katawhan sa Dios nga mahibaw-an nato unsa ang mga gasa nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Dayon tagaan ta niya og oportunidad nga diri o pangalagad diri gamita imo ang gasa diri dapita. I-express lang imo ang gasa diri dapita. That's why they move around. Hindi ay? That's why. They Amo din ang mga move apostol around. lihukan. Yeah. Praise the Lord. Makalipong. Can't stay in one place. I'm not a pastor. Dili daw niya kaya lagi tinuod no kay ang pastor diha gid siya sa lokal. Yeah. So, now we can contrast an apostle with a pastor. So karon ato ang itandi, ato ang lantawon unsa ang kalainan pod sa pastor. So what can you see in the different function between now I've told you a little bit about an apostle. How does a pastor differ from what I've just told you? No, so sumala sa iyang gihulagway nga mga kinaiya sa usa ka apostoles, sa inyong panglantaw unsay kalainan sa pastor? What's the first thing you notice? Unsay usa ka butang? They stay in the church. They what? They stay in the church. Yeah, In the they're there to help their flock, to shepherd their flock. So ang pastor gitanong siya sa Ginoo diha sa lokal nga kongregasyon para nga moatiman anang iya ang panon sa mga karnero diha sulod sa iyang turel. See, apostles don't function in like a shepherd in everything. So ang apostol dili siya ang iyang papel kay adunay kalainan kaysa sa pagpamastor at kaysa sa pagatiman sa usa ka pastor. Lahi gyud ang pagatiman. Okay, so every gift might share a characteristic of another gift, but that doesn't make them have that gift. So tingali igsoon matagasa adunay kanang bitong pwede siya nga adunay kaparehas nga kinahiya pero dili gyud buot pasabot nga agi kay natay kaparehas nga kinahiya sa usa ka gasa na pud nato to. And by the way, these gifts given by Jesus, no man can give those gifts. You don't get that gift because you go to Bible college. Correct. Only the Lord is the one can give that gift to men Amen. and women. No, dayon kinahanglan nga hinumduman po nato igsoon nga kining lima kagasa sa Ginoo sa panggobyerno sa Dios, dili kita nga tawo ang mupili kung unsa ato ang gasa. Si Lord ang mag-ingon. Siya gyud kay siya man ang naghatag. Siya may nagpahimutang, so siya mo'y magbuot kung kinsa ang iyang gibutang sa kung unsa nga gasa. You can't self-proclaim that I have this gift. Oh, I am So this. munang I munang am ningon this. siya nga dili agi kay kanang nag-eskwela ta ani mo na niya ato ang tawag. No dili nato pwede nga iproklamar ang atong kaugalingon nga ay mao niya akong gusto nga tawag. Ganahan ko nga may mong propeta na ko ron. And no other person can give you that gift. Dayon wala ko'y tawo nga pwede mo hatag nimo ana nga gasa. Dili tawo ang maghatag nimo ana nga gasa. Sukad karon binabasbasan It's gotta kita come ang from the Lord. So what happens often in the body of Christ is somebody with authority will say,
oh, you're a pastor. You come and you're going to pastor this church, okay? You're going to pastor this church, okay? But you're not called to be a pastor, even though you have characteristics of a pastor. You're actually called as a teacher, or maybe you're called as a prophet or an apostle. And when they stick you in the wrong slot, you are miserable. Tinoon. No, mo ni ang kasagaran nga mahitabo no nga kana bitaw ngilad nga katalagman nga nahitabo sa lawas si Kristo igsoon sa tibuok kalibutan ni siya. Nga agi kay kana bang makita bitaw nila nga nakay awtoridad. No, moingon dayon sila nga, uy, potensyal ka. Ikaw pastor dire, ikaw mamastor. Unya tingali ikaw wala pa ko kakabalo. Unsa man jud akong tawag pastor ko? Unsa man yun? No, tingali magtutudlo baga ka or basin gani ebanghilista ka or basin apostol ka or basin propeta ka then ibutang ka sa usa ka posisyon or sa usa ka tawag nga dili nimo tawag di ang mahitabo buliyang gyud masimang ta ba miserable ang atong kinabuhi. Nothing worse than trying to be something that you're not. Di ba? So murag sigit pangatol sa dili dapat katulon kay makaingon ka ba nga sakto ra gahangni nga. Di ba murag kana bang dili ka tagbaw kay naa ka sa usa ka dapit nga dili man nimo tawag. See, when I came to the Philippines 10 years ago, No, pag-abot niya diri sa Pilipinas, 10 ka tuig nang milabay, everyone called me pastor. ang tanan nga iya ang ilhan itawag niya pastor. Because you know, everyone in the Philippines is a pastor. No, kay syempre diri sa tuwa na anak man ta, nga tanan nga mutindog sa pulpito o bisan gani mag-ilok lang og Biblia, pastor na siya. If you're on the worship team, you're a pastor. No, pag naka sa worship team, pastor. Am I wrong? Everyone's a pastor. So, pastor, pastor, pastor. So everyone call me pastor. Unang abot niya dire, 10 ka tuig na milabay, tanan nga mailhan niya, gitawag siya pastor, Pastor Mark. Just because I preached the gospel. No, tungod kay nagwali siya sa ebanghelyo. I didn't have a church. No, pero wala siya simbahan nato. And after a while, I kept telling them, I'm not a pastor. I'm not called by God to be a pastor. They're like, what? Dayon, dayon silang giingnan nga, wala, dili mo ko pastor. Wala ko gitawag sa Ginoo nga may pastor. Oh, muna matigala sila. And they said, what should we call you? Na dayon, pangutana na dayon siya nga. Dayon, pag ipangutana siya, unsa may mo itawag nimo? I said, my name is Mark. So, ngayon na po siya nga, tawag ako Mark. They Ako ngalan, Mark. said, no. What do we call you? What is your title? Oh. Dayon, dayon sila nga, dili ba, unsay imong title, unsay label nimo? I said, I'm a Christian. So, ningon siya nga, Kristohanon. No, I'm serious. Bitaw, seryoso. So I preached an evangelistic message in the church, and So, then they dapat- said, oh, you're an evangelist. Dapat yung sa gayon, nagwali siya og mahitungod sa kaluwasan sa usa ka simbahan. So ang naiusa nga nagingon dito sa iya, evangelist ka? I said, no, I'm not called by God to be an evangelist. Dahil ingon po siya nga, dili, And kaya wala ko gitawag sa Ginoo. they're confused. Evangelista. Mura sila ka nang nalibog sila. Ganto na. Well, what are you? So nangutana na po sila, sa Judean ka? Christian. Kristohano. That's all I would tell them. I'm a Christian. My name is Mark. Oh, iyara ingon nga, Kristohanon ko, ako ngalan si Mark. Tawag ako sa ngalan And Mark. it confused them. So, nalibog sila. Because to them, everyone is a pastor. No, kay naanad manggod nga, tanan, nga matindog sa pulpito magwali, pastor. And then Anda na to ba? and some of them started calling me Reverend. Oh. Reverend, the Rev. Hangtod sa, nag-level up na. Rev. No, dili na kuha na. Rev na po, Rev. What's a Reverend? I don't know. What is that? What's a Rev? Murag ano. Yeah, they refer. You're not a pastor, but you preach, so you're a Rev. You're the Reverend. I don't know. No, dili man siya pastor, pero magwali man ka. Sige, tawagon ka na mo, Rev. But anyway, I don't care about what you call me or what the title is, but I want you to understand the function. Pero igso na atong bot pasabot ani ba atong tumong kay dili man importante gyud kung unsa itawag para sa iya, dili importante unsa itawag sa iya. Tawag siya sa iya ngalan. Ang importante masabtan nato ba unsa day ang papel? Unsa papel sa matag usa ka lima sa pilong? So one time I did a 2 or 3 day conference somewhere, and it was the first time
I think I'd lived here like 4 or 5 years, and the Lord said, I want you to tell them that you're an apostle. So, mga upat or 5 ka tuig na to sa diri sa Pilipinas, na ni-attend sa usa ka duha or tulo ka adlaw nga conference, dayon nadungog niya nga ang Ginoo niingon sa iya nga gusto nako nga imong ipaila-ila imong kaugalingon sa mga tawo nga apostol ka. Gitawag ka nako nga apostol. And I was like, Lord, why do you want me to do that? Dayon niingon siya sa Ginoo, Lord, nganong gusto man ka nga Said, buhaton ako na? He said, my people have to understand that everyone's not called to be a pastor, and there's different functions. It's important they know that. Amen. So you tell them. So ningon ang Ginoo sa iya nga importante nga may bawan sa ako ang katawhan nga dili tanan akong gitawag nga mahimong pastor. Gusto na ko nga may bawan sa akong katawhan nga adunay lain-lain nga papel, adunay lain-lain nga buluhaton nga akong gitawag sa akong katawhan. So I preached this message for an hour that I'm an apostle and we have to accept the function of the fivefold and apostles. So Right. human sa usa ka oras kapin nga wali niya mahitungod nga niingon siya nga ako gitawag ko sa Ginoo nga usa ka apostol, no dahil niyang gipasabot kung saan nagkalain-lain nga papel o buluhaton sa 5 ka pilo. So after the message, I'm standing in the back. Everyone's coming up and saying, hello, thank you, Pastor. Human niya gwali, nagtindog siya sa likod, no? Nagtindog siya sa likod, human sa mensahe. Nidool sa iya, naay mga nidool sa iya, alingon niya, salamat, Pastor. And Human niya gingon niya, I'm "Di- thinking, dili oh, ka lang, Pastor." that didn't go well. That didn't have the effect I was hoping So for. sa iya mo na nagingon siya nga, Lord, wala man misalir, wala man midulot, Lord, wala man epekto ang imong giingon. No, I am pastoral. I am pastoring people. Pastoral. You can be pastoral and not called into a fivefold pastorship. Yes, tinuod. No, so, iyang giila siyang kagaling niya, pastoral siya, bot pasabot, nagatiman siya mga tao. No, pwede magud nga nakagatiman nga mga tao pero wala gyud ka gitawag sa Ginoo sa gasa sa pagkapastor. And the word pastoral, that just means you care about people. You want to help people. You want to minister to their needs. If they're sick, Amen. someone who loves to care for the sick, like maybe a nurse or someone who just likes to care for them, you could say that, and rightfully so, they are pastoral. So bot pasabot ba, sa nimo pagkaibalo nga pastoral ka. No ingani sa imong kasing-kasing kay ganahan ka nga mutabang og mga tawo. No, for example, butang ka lang, kada bang ganahan ka mo atiman sa mga nagmasakiton. Madungog nimo nga, uy, nagsakit si Kuan, si sister, adtuon nato. So makaingon ta nga aka nang tawhana pastoral siya, naa siya kasing-kasing nga mo atiman og tawo. Mo ibot pasabot pagpastoral. Okay, so another difference between apostle and pastor. So, usa pa kakalainan sa usa ka apostol, sa gitawag sa Ginoo nga mahimong apostol ug sa gitawag sa Ginoo nga pastor. So pastors, So mga pastor o mga pastora. you have somebody in your church. Let's say you have somebody in your church. Naibutang talangan na amoy kauban sa simbahan. They've been in your church for 5 years. No, 5 ka tuig na sila sa inyong simbahan. They've been with you for 5 years. No, kauban ninyo ni nga kalag 5 ka tuig na. And they go out and they make a big mistake. No, dayon nakabuhat og dako kayo nga kasaypanan. Like they get caught up in sexual sin. No, ibutang talangan nakasala siya, nakigilawas or nakabuhat og sexual nga laway nga sala. And they come to you. Dayon iduol sa imo. Pastor, Alam mo. you know what I did? Matsaman. Niligyo ko pastor. No? Sa ibutang tala, no, kining imong membro, 5 ka tuig na, gasimba sa imong diha sa inyong simbahan. No? 5 ka tuig nimong giatiman. Karon kay nakasala. Nagbuhat og laway nga buluhaton. Niduol sa imo, Pastor, nakasala ko. So what's the pastor most likely to do? Unsay kasagaran nga response sa pastor? Kanang gitawag sa Ginoo nga mayong pastor. Oh, that's okay. That's all right. Oh, Yes. the Lord loves you. Di ba? Muhapuhap na siya. Mayon na siya. Di ba? Igsuon, ang Ginoo mo pasayloon. Nahigugma ang Ginoo sa iyo. Bakit ka sa Ginoo igsuon? Di ba? This is the heart of a shepherd. Oh. It's good. Mo na siya kasing-kasing sa pastor. Muhapuhap. Gentle, no? Mura ba og Di ba? hangin nga bugnaw nga. Wow.
But as an apostle, you come to me and tell me, you've been in my church 5 years, you're in sexual sin. I'm going to go, what were you thinking? Di ba? Oh. Pero pag apostol, Grow up! Ang gitawag sa Ginoong apostol, kung ang tao nga nakasala, muduol sa apostol, Dad, nakasala ko. Ang sa itubag sa apostol, naunsa ka? Nganong gibuhat man to nimo? Dugay naman ka diri, wa pa kami upo. Di ba? Oh, basin na may clue. I want to know, how did this happen, son? Di ba? Mo follow up pag yun na siya pangutana. Mayroon pag yun ng apostol. Giunsa, naunsa, hangano jud. Tanang 4 W's and 1H. I'm going to hold them accountable and responsible for what they did. I'm going to lead them into repentance so they don't do that anymore, I hope. So ang apostol, patubagon yung kaniya. Kanabang nagyog kay tulubagon, badilig yung kaniya pasagdaan nga, nagbuhat ato nga, hapuhap lang. Mayroon dyan siya nga, pangayong pasaylong atubangan sa tanan. No atubangan, sa imo ang gibuhat nga sala. So the shepherd's heart is first to comfort. So ang kasing-kasing sa usa ka magbalantay kay una maghupay gyud, no? Okay, ana siya, Brad. But the apostle's heart is first to punish and then comfort. Check. Pero ang apostol baliktad. Pag nakasala gani ka, unahon sa gyud kaniya latos ay kadayon niya nga hapuhapon. Maingon sa kaniya nga, unsa ka? Dahil pag iyak gani ka, maingon diri siya, alik diri. Alik, masabtot ka. And after you punish them, oh, okay, I love you. Don't do that again. Nga lang, apostol, kasabaan ka, lisgagan sa kaniyang ilong, dayon, inon dayon kaniya Are nga. you laughing at me, son? No? Dahil inon dayon kaniya nga, alik, dali, masabtot ka, nganong nadaot tayo to. I Ayaw na galing ka, ha? haven't yelled at you that many times. Only the first year. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, so can you see the differences? So makita nato ang kalainan. And that's the way it's supposed to be. Ug dapat lang gyud pod nga ingana gyud dapat ang kalainan. Nagyud say kalainan. Mo na kinahanglan nato tanan. The apostles don't make good shepherds. Mao na nga kung ang imong apostol, kung apostol imong ibutang sa simbahan nga pastor. Okay? Goy, I'll give you one more quick example, the difference between the apostle, a prophet, and a pastor. No, dumagan nato. Unsay kalainan sa apostol, propeta ug pastor? One more difference. Usa pay kalainan. If I can think of it. No? Wait, it'll come to me. I just escaped my mind just now. I need a drink too big. Excuse me. Pagkatiman. Let me ask the pastors, how good at you are confrontation? Mga pastor, kumusta mo kung naamoy kinahanglan badlungon? Kung naay kinahanglan nga i-confront? Do you like to confront people or no? Malipay ba mo pag naamoy confront? Naay mo ibadlungon? Naay kinahanglan insaktuon ba? Kinahanglan pantunon? Sayon ra ba sa inyo Maluoy daw sila dahil. They feel bad. Yeah. See, the difference apostles love to confront. Hmm. They see it's necessary. I don't want to do this, son, but I have to do it. So ang apostol, ang kalainan sa apostol o sa pastor, kay ang apostol, sayon sa ilaa ang pagbadlong. Sayon sa ilaa ang pagkumpronta. Bisan og dili nila ganahan nga pasakitan ang tao, pero kinahanglan man kang badlungon. Badlungon gyud takaw, so walay paglipod-lipod. Right, son? Yeah, and that's okay because that's the way shepherds are wired. Non-confrontational. Ug ang pastor, lahi pud sila. No, ang kasing-kasing nila malumuman. Hala, dili ko ganahan nga masakitan man ni siya. But you Gi-wire mo sa Ginoo nga ana. You need confrontational people in your church. Correct. You need them to have balance, to create balance. Amen. No, pero mo na nagkinahanglan gyud ta ug mga tawo nga sayon nila mobadlong. Sayon nila nga kanang mupanton kay para naay balanse. Di ba? Pastor, don't want to hurt anybody's feelings.
Apostle, I don't care if I hurt your feelings. Okay. I'm not here for your feelings. I'm here to help you grow up and mature. Kaya mga pastor, ang kasing-kasing ninyo, nga, dili ko ganahan nga na ako'y masakitan, mapasakitan. Dili ko ganahan nga, masakitan siya sa akong ihingon. Pero ang mga apostoling ani, wa ko'y labot kung masuko ka, wa ko'y labot kung masakitan ka. Naa ako diri para patubuon ka, para muhantong ka. Bahalag masuko ka nako. Amen. Okay, so a prophet. So ang propeta, Apostles and prophets both spend a lot of time waiting on the Lord to hear direction, instruction from God for wisdom in dealing with the body of Christ. amen. So ang mga gitawag sa Ginoo nga mahimong apostol o propeta, kay giwire na sila sa Ginoo, giumol na sila sa Ginoo nga aduna gyud sila kasing-kasing nga magahinog dako nga oras sa pagpangita sa dagway ug sa tingog sa Ginoo tungod kay gikinahanglan nila nga madunggan kung unsa ang direksyon, unsa ang sugo, unsa ipabuhat sa Ginoo para sa lawas ni Kristo. I've been praying into this meeting on and off for the last year because we were talking about doing it a year ago, but it never happened. But I thought it would happen later, and so I kept praying for this meeting today because I want to see God move on the hearts of the people here. Amen, amen. No, so usa ka tuig niya ang inampo igsoon para niining adlaw nga moabot, no? Kay originally naka-schedule ta ani nga buhaton nato ni last year, no? Apan adunay mga kakulian wala na hitabo. So kanang tibuok tuig sukad ato hangtod karon nga naabot kay nag-ampo siya para ani nga conference tungod kay naninguha mi igsoon nga makakita og dako nga kanang pagpamuhat sa balaang espiritu sa ato ang mga kasing-kasing. So the Apostle Paul, he described himself as the wise master builder because he would hear from the Lord how to build the body of Christ. Amen. No, so si Apostol Pablo, iyang gihulagway ang iyang kaugalingon isip nga usa ka banggiitan nga magtutukod sa panimalay sa Dios tungod kay makadungog man siya, tungod kay isip ng usa ka apostol, makadungog na sila sa tingog sa Ginoo kung unsaon pagtukod sa lawas ni Kristo. For those of you who understand constructions, it's kind of like the general contractor. So para nato nga mga wala nakasabot mahitungod sa pagtukod og balay or building ba. So kanang wise man builder kay mo na siya kasaga kung sa atong termino karon, sa atong general contractor. But the prophet also spends a great deal of time seeking the face of the Lord. And the prophet's heart is to bring holiness into the body of Christ. Amen. The holiness of the Lord. No, so sa samang pamaagi ng apostol kay kanunay na siya nga adunay oras para mangita sa dagway sa Ginoo. Ang propeta pod ingana pod ang ilang kasing-kasing. Ganahan sila nga magsigig ampo, ganahan sila nga naa sige sa kwarto mangita sa dagway sa Ginoo. Kaya ang ilang kasing-kasing gusto nila nga itudlo ug ipaabot ang pagkabalaan sa Ginoo sa lawas ni Kristo. The prophet, more than any other gift, values the manifest presence and glory of God in the meeting, and they want you to teach you how to attract His presence for yourself. Amen. No, so ang kasing-kasing sa usa ka propeta kay gusto nila labaw sa uban pang mga gasa ang kasing-kasing sa usa ka propeta kay gusto nila kanunay nga sa matag panagtigom naagyod ang masinati ug ang mabati nga himaya ug presensya sa Ginoo ug kasing-kasing pud nila nga mutudlo nga inganion pag-attract, inganion pagdani sa presensya sa Ginoo, ingani nga mosulunta sa presensya sa Ginoo. The prophet, more than any other gift, grieves over the sins of the church. So ang propeta labaw sa uban pang mga gasa igsoon mao gyud siya mo'y pinakamasubo kung adunay magbuhat og sala o pagpakasala sulod sa lawas si Kristo. Who in the Bible was called the weeping prophet? Kinsa man sa Biblia ang gitawag nga nagbangutan nga propeta? Si Jeremiah. Jeremiah, the weeping prophet, No? weeping over the sins of the nation of Israel. Ay kanunay siyang gabangutan. Kasi siya giyak sa sala sa Israel. So their heart is for holy, understanding the holiness of God. So ang propeta ang iyang kasing-kasing ba kay gusto niya nga ipasabot sa tawo nga ang Dios nga atong gialagaran balaan. We need to bring back the spirit of the fear of the Lord in the body of Christ today. Amen. Nung kay gikinahanglan nato igsuon nga ibalik ang espiritu sa balaang kahadlok ug balaang kahadlok ug pagdayeg diha sa Ginoo. But the prophet loves to get in the presence of the Lord
loves to bring the presence of the Lord into the meetings, but also wants to teach the individual members of the body of Christ how to also enter in the presence of the Lord. So ang mga propeta igsoon, mahigugmaon sila sa presensya sa Ginoo. Ganahan sila kanunay, ganahan sila sulod sa presensya sa Ginoo. Ug ila pong kasing-kasing nga itudlo unsaon pagsulod sa presensya sa Ginoo. How many know we need the presence of God in our meetings? We need the power of God. Amen. Pila man nato diri igsoon nga nakasabot nga nagkinahanglan gyud ta sa presensya sa Ginoo sa atong mga panagtigom. Nagkinahanglan ta sa presensya sa Ginoo. So the prophet will hear from the Lord direction for the church and present that direction to the apostle. No, so ang propeta makadungog makadungog siya sa tingog sa Ginoo, mangita siya sa dagway sa Ginoo, paminaw niya ang tingog sa Ginoo kung unsa ang sugo sa Ginoo para sa lawas ni Kristo. Dayon ang propeta moingon ani sa apostol, kaya ang apostol mo'y mubuhat sa pag-implementar sa kung unsa ang sugo sa Ginoo nga gihatag sa propeta. If the apostle or the prophet gets a specific direction or instruction from the Lord and presents it to the apostle takes the instruction back to the Lord and says, how do I implement this? So ang propeta igsoon, inikadungog niya sa tingog sa Ginoo mo niya akong sugo sa inyo sa inyong simbahan, sa inyong lawas, sa inyong ministry, sa inyong organisasyon. Si prophet, iyan ang iingon ni apostle. Si apostle, iyan ang dawaton ng instruction gikan sa Ginoo. Then iyan ang iampo balik sa Ginoo. Mangutana siya ni Lord, Lord, mauni imong sugo, mauni imong direksyon, mauni imong instruction, sa unsaon man namo ni nga mapatuman namo ni. So the apostle and prophet, they will spend most of their time with the Lord, but the shepherds will spend the majority of their time with the people. So ang apostol ug ang propeta, kadaghanan sa ilang oras, gusto nila nga igugol, gusto nila nga gamiton, diha kauban ang Ginoo pinagi sa pagampo, pagdayeg, pagsimba, pagpangita sa dagway sa Ginoo, pagpangita sa tingog sa Ginoo. Samtang ang pastor, ang inyong yung kasing-kasing, gusto mo nga kanunay ninyong kauban ang inyong mga karnero nga gihatiman. Tinuod? So oftentimes prophets will bring correction So usahay po, into the body of Christ. Needed correction, as we read earlier. Warning. This is the direction we're going. We have to change direction. We have to repent. so kasagaran po digsoon sa mga propeta, kasagaran gyud, no, daghang mga panahon nga ang propeta magdala pud sa og pagbadlong. No, mga gikinahanglan nga pagbadlong, mga pagpasidaan. No, so for example, madungog niya nga tingog sa Ginoo nga hinulsuli ninyo ni. So dalo niya ang kongregasyon sa paghinulsol. Kinahanglan nato ni hinulsulan, mo niya ang sala nato, mo niya nga ang gibuhat. So Ixon, are you starting to see why we need the different functions? So nakita ba nato karon igsoon nagsugod na ba ta og pagsabot nga mo di ay gikinahanglan dai namo ning tanan nga lima. Nagkalain-lain. The same way we need different teachers that function different and different builders, different trades. Why we need it similar. No, sa samang pamaagi ba nga nagkinahanglan ta nga sa lain-lain nga teacher, sa lain-lain nga subject, ug nagkinahanglan po ta sa nagkalain-lain nga mga magtutukod sa building. Is this making sense to you, Ixon? Nasabta na to igsoon. Na-connect ra na to. Praise the Lord. What? You're a servant of two kinds of death. I'm sorry? Is a servant of two kinds of death. Example, pastor, evangelist. Can a person carry two functions, two gifts? They can carry the characteristics of more than one gift, but they always have a dominant one. So pwede nga nagbitbit ta og magkapareha nga kinaiya sa ubang gasa, pero naa gyud tay dominante nga isa nga gasa gyud nga tawag gikan sa Ginoo. Does that make sense? Gets na to? Klaro ra to? I'm sorry? Yeah. Yes, correct. It's like Pastora is saying it's like you have a major and you have a minor. Now Jude. Naa gyud kay dako nga gibukaton ba? Yeah. So now let's talk about a little bit about the teacher. Are we quitting at 12? Alas 12 Pastor Floyd. Alas 12 tataman, Pastor. We're quitting at 12? 12? Okay, yes. 12. Okay. All right. We got 12 minutes. Another 12 minutes. And we're going to quit at 12. And we got 12 apostles.
Hindi na, Dad, don't waste your time. Okay. Okay. But one of them was the son of perdition. That's true. Yeah. So anyway, the teacher. So ang magtutudlo, ang gitawag sa Ginoo sa gasa sa magtutudlo. We desperately need teachers in the body of Christ today. Desperado ta nga nagkinahanglan sa gasa sa mga magtutudlo igsoon. So there's one of the defining characteristics of a teacher is they love to study, they love to tear apart the Greek and the Yes. Hebrew, and they'll spend days studying one True. scripture. Ah, yes. No, Oh. usa sa timailhan nga klaro nga maghatag nimo clue sa usa ka tawo nga gitawag sa gasa sa magtutudlo kay ganahan kaayo ni sila magbasa, ganahan sila magtuon, ganahan sila nga for example, word nga seek sa seek first the kingdom of God. Ang word nga seek pangitaon na niya ang Greek, pangitaon niya ang Hebrew, gulis-gulison pa na niya, iya pa na i-expound, ingana na sila magtuon. They're like a walking amplified Bible. Oh. Mura na sila naglakaw nga amplified nga Bible. And they love details. They love to get into the details of everything. Ganahan sila nga detalyado. No? Okay. Detalyado ang mga butang, detalyado ang pagtudlo, detalyado ang winalihan, ang pagtuon. They have a heart for the body of Christ to learn. One of their primary scriptures is, "My people perish for lack of knowledge, so I must give them knowledge." Yes. No, so ang kasing-kasing gyud sa apostol magtutudlo, kay ganahan gyud na siya nga magtudlo, no? Kay gusto niya nga ipaabot sa mga tawo nga kinahanglan ni nila mahibaw-an, kinahanglan ni nila makatunan. Kay unsa ilang life verse, tungod kay ang akong katawhan kulang og kahibalo, walay kahibalo, ang akong katawhan malaglag. Anybody here, you think you're a teacher? Nani niyo dere nga naamoy mga pagduda or pagduwa-duwa or kanang mga clue nga tingali magtutudlo guro ko no. Does that describe you? Raise your hand if that's Nga kanang na-describe baka ana naganahan mo magtuon. Pwede? No? Naganahan mo nga kunis-kunison. Pwede? Yeah. So, but look, there's not very many. Oh, dino. Yeah. No, so, dili gyud daghan. See, I'm not detail orientated. I'm big picture. The details, I don't need to know the details. I don't want to know the details. Right. I'm big picture. So ang usa ka gitawag sa Ginoo sa apostol, dili na sila ganahan may bawan unsa mga detalye. Ang gusto nila makita ang kinatibuk-an nga hulagway, ang tibuok nga picture. Pero ang teacher gusto gyud na niya makita unsa may mga details ani. Point number 1, bullet letter A, bullet at sub bullet I. Napay ngana. Ingana ang teacher. But Ixon, we need teachers desperately in the body of Christ to So- teach us the scripture, the word of God in Tinuod yun. detail. Diba? So makita nato ngano nga gikinahanglan yun nato ang mga magtutudlo kay para nga itudlo sa atoa ang mga detalye sa pulong sa Ginoo sa atoa. Amen. So we're praying God will raise up teachers in Mindanao. Amen. Nagaampo ta igsoon nga ang Ginoo magpatubo og mga magtutudlo diri sa Mindanao. Yeah, and they're anointed to teach, and their anointing causes people to, I want more. Give me more. Tinuod jud. Feed me more. No, ang usa ka gitawag sa Ginoo nga magtutudlo, dinihugan sila magtudlo. Dayon, pag magtudlo na ganin sila, ganahan ka nga magsigig paminaw, sigig paminaw, sigig paminaw. Gutomon ka ba? Sige pa, duhagi pang imong gitudlo. So does this help you, Ixon, to Nakatabang siya sa understand tuwa, Ixon. the different functions just a little bit? There's much more detail on every function. No, so jutay lang ni siya unang ang pa lang ni nga pagpanabot ba para lang makita nato ba nga naadi kalainan ang matag tawag, matag gasa sa limang kapilo. No, kay para makita nato ba nga gikinahanglan gyud ay namo ang tanan. Gikinahanglan nato ang lima. But Ixon, the important thing is, for the body of Christ to mature, we need to be hearing from each fivefold gift in their function. Amen. Because they each bring something into us that we need, that the other one can't give us. Amen. No, so tinanglan masabta nato igsoon nga kung tinguha nato nga muhangtong kita isip nga mga leader ug ang mga kalag nato ang ginaatiman igsoon, kinahanglan nga masabta nato nga
dili gyud mahitabo ang pagkahamtong gawas kung tugutan nato ang matag gasa sa 5 ka pilo niining tanan nga 5 ka pilo igsoon nga mutingog sa ato ang mga kasimbahanan para makadungog sila sa nagkalain-lain nga putahe. So Ikson, only getting fed by a pastor is like eating bulad for breakfast, lunch, and dinner every day, So- all week, and never getting anything else. So imagine Bulad, na gud. bulad, 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 Imagine na bulad. ha, dili ba maot ning bulad nato ha? Lami ba gyud atong bulad, no? Lami gyud ang bulad. No, so imagine na ba? Ma-imagine ninyo nga sukad sa imong pagkabata hangtod sa mamatay na lang ka. Pamahaw, snack sa buntag, paniudto, snack sa hapon, panihapon, snack sa gabi, bulad. I know you love bulad, but you also have to have your ginamos. Di ba? So, di ba, murag ingana po ba nga, nakadungog lang ta, gikan sa usa lang ka, tawag. Wala ta nakadungog sa lain pa di ay nga mga tawag. Kinahanglan nato to. So, bisan pa man nga, lami ang bulad, makaabot ga tag 20 ani, may 20 atong edad, kung sugod pagkabata, gabulad na ta. Dili gyud no? Muna kinahanglan gyud ta nga maginamos pod. So it's not healthy just to eat the same diet every day from one fold. You need fivefold. Di ba? So, sa samang pamaagi ba, nga, gikinahanglan po nato ang matag tingog sa matag usa ka gasa sa 5 ka pilo para himsog ta nga lawas ni Kristo, para hamtong ta nga lawas ni Kristo. Each fivefold member has a different perspective on the same thing. No kay matag gasa manggod, matag tawag manggod aning 5 ka pilo, naa sila lain-laing panglantaw. Naay mga makita aning isa ka gasa nga dili makita aning isa ka gasa, pero maura ilang gilantaw. And even the fivefold needs the balance of the other ones to keep them in balance, because the weakness of each fivefold is to stay focused just on this one thing. Correct. Oh. No, so bisan gani ang matag usa nga gitawag sa matag usa aning 5 ka pilo igsuon, nagkinahanglan pod sa matag usa ka gasa sa 5. Kay nga naman ang kaluyahon manggod matag usa aning gitawag sa 5 ka pilo, ang ilang panglantaw kini ra gyung butang, kini ra gyung usa ka butang nga gibutang sa Ginoo sa ako ang gibugaton. So para sa usa ka tinawag sa Ginoo ni anang agasa, mao ra gyud ni ang importante. Mo na nagkinahanglan ta sa tanan nga 5 para mabalanse. So for example, the weakness of an evangelist is also the strength. The strength is they want to win souls, but the weakness is all they want to do is win souls. Oh, example They lang. won't do nothing else, and they're not supposed to. No, example nato ang gitawag sa Ginoo nga mahimong usa ka evangelist. Ang ilang kusog, ang ilang strength, no, ang ilang kusog ba? Kay gusto nila nga mga big sige og kalag. Mao pud na ilang kaluyahon. Kay nga namang mahimo sang kaluyahon. Kay ang gusto na lang gyud nilang siging buhaton ang mga big na lang og kalag. Dili man pwede nga kana ra imong buhaton. Muna kinahanglan ya balansihon siya. Amen. Amen.